Marami ang nakatuon sa usapin kung normal o hindi normal ang proseso ng pag-encash ng confidential funds. Ngunit ang mas mahalagang punto ay kung ano ang mga katotohanang naitatag sa pagdinig at kung paano ito maaaring makaapekto sa mga susunod na hakbang ng paglilitis. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagdinig ay ang pagkakatatag sa record na may mga transaksyong may kaugnayan sa pag-encash ng humigit kumulang 612.5 million pesos na confidential funds na iniugnay kay Inday Sara. Sa bahaging ito ng proseso, hindi na lamang nakasentro ang usapin kung kakaiba ba o pangkaraniwan ang paraan ng paglabas ng pera. Ang mas mahalagang punto ay kung nagkaroon ba talaga ng aktual na paglabas ng pondo at kung ang mga dokumentong iniharap ay tumutukoy sa totoong transaksyon. Mas naging mahalaga ang bahagi ng pagdinig dahil nang iharap ang mga dokumento mula sa mga bangko, hindi nagkaroon ng pagtutol mula sa panig ng depensa sa pamamagitan ni Michael Poe tungkol sa pagkakaroon ng mga naturang records. Sa halip, hindi na kinuwestiyon ang mga dokumentong nagpapakita ng mga tseke at pag-encash ng pera. Dahil dito, para sa maraming tagamasid, naging mahalagang punto ito dahil tila kinilala ng depensa na umiiral ang mga dokumentong may kaugnayan sa paglabas ng pondo. Sa madaling salita, hindi na ang pagkakaroon ng transaksyon ang pangunahing pinag-uusapan, kundi ang mas malalim na tanong kung paano ginamit ang pera at kung sino ang mga tumanggap nito. Dahil naitala na ang paglabas ng 612.5 million pesos, lilipat ngayon ang pokus ng proseso sa mas mabibigat na bahagi ng investigasyon. Ang susunod na mahalagang usapin ay kung saan napunta ang naturang halaga, sino ang mga nakatanggap nito, at kung ang paggamit ng pondo ay naayon sa layunin ng confidential funds. Ito ang bahagi kung saan magiging mahalaga ang mga susunod pang testimonya. Ang mga taong may direktang kaalaman sa pagproseso, pag-release, at paggamit ng confidential funds ang maaaring magbigay ng mas malinaw na larawan kung paano gumalaw ang naturang pondo. Kasama rin dito ang magiging papel ng Commission on Audit. Ang Commission on Audit ay may mga itinakdang proseso para sa pagsusuri ng confidential at intelligence funds. Bagamat may mga pagkakataong gumagamit ng aliases o code names upang protektahan ang pagkakakilanlan ng ilang assets, mayroon pa ring mga internal records at proseso na nagsisilbing gabay upang matiyak ang pananagutan at tamang paggamit ng pondo ng bayan. Kapag lumabas ang mga karagdagang dokumento at testimonya, mas magiging malinaw kung ang bawat transaksyon ay may sapat na suporta, kung may tamang dokumentasyon, at kung nasunod ang mga patakaran na itinakda para sa paggamit ng confidential funds. Sa puntong ito, hindi na lamang usapin ang halaga ng perang nailabas. Ang mas malaking tanong ay ang buong daloy ng pera mula sa pag-release nito hanggang sa aktual na paggamit. Mahalaga ring malaman kung sino ang mga tumanggap, ano ang kanilang papel, at kung ang kanilang pagtanggap ay may legal at lehitimong dahilan. Habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings, inaasahang mas marami pang detalye ang lilitaw mula sa mga testigo, dokumento, at pagsusuri ng mga ahensyang may mandato na mag-audit at mag-imbestiga. Ang pinakamahalagang layunin ng prosesong ito ay hindi lamang patunayan na may nailabas na 612.5 million pesos, kundi malaman kung paano ito ginamit, saan ito napunta, at kung ang bawat hakbang ay isinagawa alinsunod sa batas at sa mga regulasyong itinakda ng Commission on Audit.